lagyan ng sisiw para mapanatili ang init sa loob. Susunod po na hinihanda namin ay yung vitamins. Meron po dapat tayong vitamins kami. Mumurahin lang, molasses lang yung gamit namin dito. Kasi effective naman para sa amin. Kung ano lang yung effective na vitamin sa inyo, yun lang yung gamitin ninyo. Yun lang naman ang namin ginagawa. Vitamins, and then after ng vitamins, dapat yung waterer at saka feeder, dapat always available po yung tubig at saka yung pagkain. Sa amin po, always po namin nilalagyan ng bago yung tubig. Kapag nagbibigay ng vitamins, after 4 hours, tinatanggal na, and then papalitan na ng plain water. Sa naman, sa feeder, kasya ata ang 1 kilong Integra 1000 sa feeder namin, para always available sa mga day-old chick ang feeds. Pinupuno talaga yon. Napakaganda po ng mga katawan ng mga chicks na only feed. As in, napakaganda po talaga. Iba talaga yung effect ng only feeds, lalong-lalo na dito sa mga sisiw namin. Kasi yung sisiw namin ay Shamu Kabir yung gamit namin for meat purposes. So, napakaganda po talaga ng epekto ng only feeds. Iwasan lang po natin yung tubig na mapunta sa ipot, kasi napakahirap po ng ganyan. At saka yung ilaw, dapat always talagang naka-on. Bantayan po talaga yung sisiw. Kapag matamlay, bigyan ng antibiotic. Pero pag hindi naman matamlay, okay lang yan. After mga 13 to 14 days, purga na po. And then, ang next ay yung beddings. Dapat palaging palitan yung karton, kasi iwasan natin yung pagkahalo ng tubig at saka ipot na nakakain ng sisiw, kasi dyan nagsisimula ang coccidiosis. Kapag nagka-coccidiosis, provision na naman po yan at saka dagdag gastos. Mga ka-sideline, ito po yung sisiw namin after 12 days. So ito yung kulungan namin ng sisiw. And then ito po sila. Last time may pumipikit-pikit, pero ngayon naka-recover na. Siguro dahil lang yun sa biyahe. Ito. Yan. Wa! So yan. Napakasigla. Meron pang nahalong Brahma. Pure Brahma ho yan. Ito yun. Yan. So, ito yung mga 12 days namin ng mga sisiw. Yan. Napakataas po ng posibilidad na walang mamatay kapag ganito yung setup ng kulungan. Ang ginamit ko pong breed dito ay Shamu Kabir. Ang purpose po ay meat production. Bakit Shamu? Kasi napakalakas nila sa sakit. Matitibay. Ang ginamit ko lang pong vitamin sa ngayon is molasses at saka bacteria flushing na Vetracin. Yan lang po ang ginamit ko ngayon. Siyempre po yung mga appearance nito ay sinelect ko and then nag-priming, kaya maganda yung resulta ng mga sisiw nila. And then only yung pagkain. Yan. So, ganito kami nag-aalaga ng sisiw. And then, para sa akin, okay naman siya kasi ilang beses na tong ganito. Itong kulungan namin, iisang taon na to. So, ito yung technique namin. Napakasimple lang po. After ma-hatch, ilagay lang dito, lagyan lang ng karton. Ayan. So, walang coccidiosis yan. Kasi kapag mayroong coccidiosis yan, maraming pula yan. So, walang pula. Yan, wala. Diba? After nila dito, mga running 2 months, dito na yan sa baba. Yan. Kapag lumagpas na sila ng 1 buwan, dito na yan. Kaya na nila yan. So, napaka-close po ng kulungan namin ng sisiw. Meron yung mga dito, yan. Meron yan. Doon sa harapan, meron. Kapag ganito kasi, intact yung init. Napakainam para sa mga sisiw. And then, may preparation na rin sa baba. Na kapag dumating na sila sa stage na kaya na nila sa labas, dito na sila. And then, minsan pagagalain dito. Yan. So, ganyan lang yung programa namin sa pagpapalaki ng sisiw.